Isa, huwag kang mag-audition para sa approval. Kapag masyado mong sinusubukang mapabilib siya, nawawala ang totoo mong sarili. Ginagawa mong performance ang dating, hindi connection. Ang isang stoic na lalaki ay hindi nagpe-perform, nagpapakita lang. Tulad ng sinabi ni Epictetus, dapat nating pagtuunan ng pansin ang ating karakter, hindi ang opinyon na iba. Ipinapakita mo kung sino ka nang walang kailangan kapalit. Hindi mo hinahanap ang validation, tinitingnan mo lang kung may tunay na compatibility. Kapag tumigil ka mag-audition, nagsisimula kang mag-obserba at magpahalaga at doon nagsisimula ang iyong lakas. Karamihan sa mga lalaki, hindi nila alam na nag-audition na sila. Binabago nila ang boses nila, iniisip ng sobra bawat mensahe, at pinaplano ang bawat kilos para lang makuha ang reaksyon niya. Pero ito ang katotohanan, habang mas sinusubukan mong mapanalunan siya, mas ipinapakita mong siya ang may kapangyarihan. At kapag ganon ka mamuhay, lagi kang magiging reactive, hindi leader. Tawag ng mga stoic diyan, slavery of the mind, alipin ng pangangailangan ng approval. Hindi ka na lalaki, nagiging performer ka. Gayon, isipin mong pumapasok ka sa isang date nang walang kailangang patunayan. Kalma ka. Grounded. Marunong makinig. Nagtatanong ka hindi para magpa-impress, kundi para maintindihan. Hindi ka naghahabol ng chemistry, kinagmamasdan mo kung paano niya dinadala ang sarili niya. Tahimik ka, pero buo. At sa katahimikang yon, nararamdaman niya ang kakaiba. Habang ang iba ay pilit siyang pinapatawa, pinaparamdam mo sa kanya ang seguridad. Habang ang iba ay desperadong magustuhan, ikaw ay kontento na maintindihan. Iyan ang enerhiya ng lalaking hindi nagpe-perform, kundi tunay na umiiral. Sabi ni Seneca, he who is brave is free. Sa pagdedate, ito ang iyong kompas. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo. Ipinapakita mo ito sa pagiging matatag, mahinahon, at disiplinado. Kapag emosyonal ang sitwasyon, nananatili kang kalmado. Kapag siya ay lumalayo, nananatili kang nakasentro. Dahil ang kapayapaan mo ay hindi presyo, ito ang pundasyon mo. Ang katahimikan mong iyon, ang grounded energy mo, yan ang nagpapatingkad sa'yo sa mundong sabik sa validation. Tandaan, ang tunay na atraksyon ay hindi tungkol sa pagiging pantasya ng iba. Ito ay tungkol sa pagiging totoo, sapat na hindi mo na kailangang magpanggap. Kapag tumigil ka sa pag-audition, ipinapaalala mo sa kanya na hindi siya hukom mo, bisita siya sa mundo mo. Hindi mo pinapatunayan na karapat-dapat ka sa oras niya, tinitingnan mo kung karapat-dapat siya sa oras mo. Iyan ang pagkakaibang alam ng bawat stoic na lalaki. Kapag nabuhay ka sa ganitong pag-isip, hindi ka na lang basta suitor. Ikaw ang pagpipilian. Dahil walang mas kaakit-akit sa lalaking buo na sa sarili niya. Dalawa, buuin ang tahimik na kumpiyansa, hindi maingay na kumpiyansa. Ang tunay na kumpiyansa ay hindi sigaw, ito ay control. Hindi mo kailangang maging maingay o mapansin. Ang kalma mong enerhiya ang nagsasalita para sa'yo. Si Marcus Aurelius ay namuno sa imperyo sa gitna ng kaguluhan, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pananatiling kalmado. Iyan ang uri ng kumpiyansang gustong maramdaman ng babae, tahimik, matatag, at tiyak. Karamihan sa lalaki, iniisip na ang kumpiyansa ay pagiging dominante o palabang. Ngunit ang tunay na atraksyon ay nabubuo sa pagitan ng mga salita. Sa paraan ng pagdadala mo sa sarili mo, hindi sa kung paano mo ibinebenta ang sarili mo. Ang isang stoic man ay pumapasok sa kwarto hindi para magpakitang gilas, kundi dahil alam niyang ang halaga niya ay hindi nakasalalay sa pansin na iba. Dalawang lalaki, isang date. Yung una, buong gabi nagpapatawa, ipinagmamalaki ang achievements niya, sinusubukang panatilihing masaya ang usapan. Yung isa, tahimik, nakikinig, nakikipag-eye contact, hindi takot sa katahimikan. Sino sa tingin mo ang mas tatatak? Yung tahimik dahil hindi niya kailangang patunayan na may halaga siya. Alam na niya. At yan ang uri na enerhiyang hinahanap ng babae. Yung kalma pero matatag. Yung alam niyang hindi matitinag na emosyon o laro. Kaya tigilan ang paghahabol ng validation. Tigilan ang pagpapakita ng halaga mo sa sigaw o yabang. Ang kalmado mong presensya, yan ang lakas mo. Kapag pumasok ka sa kahit anong sitwasyon na may tahimik na kumpiyansa, hindi mo kailangang humingi ng respeto, kusang ibinibigay yon. Hindi mo kailangang habulin ang atraksyon, kusang lumalapit sa'yo. Dahil kapag naramdaman niya ang centered strength mo, hindi ka lang basta lalaki sa mata niya. Ikaw ang kapayapaan na hindi niya alam na hinahanap niya. 3. Mamuno ng may direksyon, hindi desperasyon. Kapag ang isang lalaki ay walang direksyon, nagsisimula siyang umikot sa babae imbes na sa sarili niyang layunin. Babala ng mga stoic laban sa ganitong pagkaligaw. Tinawag ito ni Seneca na pagkawala ng euthymia, ang panloob na kalinawan at kapayapaan na nanggagaling sa pagkakaalam kung saan ka papunta. Sinabi niya, if a man knows not to which port he sails, no wind is favorable.
At iyon ang katotohanan. Kapag wala kang patutunguhan, bawat distraction ay nagmumukhang oportunidad. Kapag ang isang lalaki ay walang misyon, hinahanap niya ang kahulugan sa ibang tao. Nagpapagod siya, nagpaplano ng sobra, nagsusumikap ng walang direksyon, iniisip na sapat ang effort para maging kaakit-akit. Pero ang effort na walang direksyon ay hindi lumilikha ng koneksyon, lumilikha ito ng kaguluhan. At nararamdaman iyon ng mga babae. Nakikita sa paraan na iyong pagsasalita, sa reaksyon mo, at sa kung paano mo dinadala ang sarili mo. Nawawala ang balanse mo, at nagiging emosyonal kang dependent sa atensyon niya imbes na nakasentro sa sarili mong layunin. Pero kapag ang buhay mo ay may galaw na, may momentum. Kapag bumabangon ka araw-araw para abutin ang mga layunin mo, palakasin ang disiplina mo, at protektahan ang kapayapaan mo. Hindi mo na nilalapitan ang pagdedate mula sa kakulangan, kundi mula sa kasaganaan. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo, isinasabuhay mo ito. Hindi mo siya hinahanap para kumumpleto sa'yo, kundi para makasama sa buhay na buo na. Ang isang stoic na lalaki ay hindi namumuno sa pamamagitan ng kontrol, kundi sa pamamagitan ng kalinawan. Ang enerhiya niya ay kalmado, hindi magulo. Ang presensya niya ay ligtas, hindi desperado. Isipin mo si Marcus Aurelius, namuno sa imperyo hindi sa pagsigaw ng utos, kundi sa tahimik na katiyakan ng kanyang prinsipyo. Iyan ang tunay na pamumuno, hindi tungkol sa pagdomina, kundi sa pagsasanay ng sarili. Kapag nakilala ng babae ang lalaking may direksyon, nararamdaman niya ang kaibahan bago pa niya ito masabi. Ramdam niya ang distansya sa pagitan ng lalaking naghahanap ng validation at ng lalaking naghahanap ng progreso. At yung emotional na contrast na yon, yan ang nag-a-attract sa kanya. Hindi dahil sinusubukan mong mapabilib siya, kundi dahil ang katatagan mo ay nagbibigay sa kanya ng respeto. Doon niya nakikita na hindi ka lang basta isa sa mga pagpipilian. Ikaw ang pagpipilian. Ang lalaking ang kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kanya, pero ang direksyon mo ay nag-angat din sa kanya. Kaya huwag kang habol ng habol sa mga babae, habulin mo ang kahulugan. Itaguyod mo ang landas mo ng malinaw. Para kapag dumating siya, maramdaman niyang pumasok siya sa istoryang gumagalaw na, hindi sa istoryang naghihintay palang masimulan. Dahil sa sandaling matagpuan mo ang layunin mo, titigil ka sa paghahanap ng permiso at magsisimula kang igalang. 4. Ang emosyonal na kontrol ay ang nakatagong yaman mo. Hindi kanya sinusubukan para sirein ka. Tinitingnan kanya kung totoo ka. Madaling maging kalmado kapag maayos ang lahat. Pero kapag dumating ang bagyo, doon mo makikita kung sino ka talaga. Sa pagdedate, hindi laging salita ang mga pagsubok na yon. Minsan ito ay isang mabagal na reply, malamig na tono, biglang distansya. At kadalasan, napapanik ang mga lalaki. Naghahabol, nagpapaliwanag o overreacting agad. Pero ang lalaking may emosyonal na control, hindi natitinag. Humihinga siya ng malalim. Pinagmamasdan. Nanatiling kalmado. Alam niyang ang self-control ay hindi kahinaan, ito ay tahimik na lakas. Si Cleandes, isa sa mga unang stoic, ay ikinumpara ang disiplina sa emosyon sa pag-ehersisyo ng isip na parang kalamnan. Hindi ka nagiging kalmado sa isang gabi, binubuo mo ito sa bawat pagpigil. Bawat beses na hindi ka nakipagtalo, hindi ka naghanap ng validation. O hindi mo kailangang patunayan na tama ka, lumalakas ang loob mo. Para sa mga stoic, ang emosyon ay hindi kalaban. Ito ay mga alon. Hindi mo kayang pigilan ang alon, pero kaya mong matutong sakyan ito. At ang lalaking may ganitong kakayahan, hindi niya kinipigil ang damdamin niya. Kinokontrol niya ito. Isipin mo ito, nasa date ka at may maliit na aberya. Nagkamali ang waiter o nagbiro siya na medyo sarkastiko. Karamihan sa lalaki, magre-react agad, magpapaliwanag, magdo-joke ng pilit o magtatampo. Pero ikaw, nanatiling kalmado. Ngumiti ka lang. Pinakawalan mo. Dahil alam mong ang kapayapaan mo ay hindi nakadepende sa sitwasyon o sa tono niya. At doon, sa simpleng reaksyon mo, nagbago ang tingin niya. Nakakita siya ng emotional na maturity. Isang bagay na bihira sa karamihan ng lalaki. Ang emotional na control ay ginagawang unpredictable ka sa pinakamagandang paraan. Hindi dahil nagmamanipula ka, kundi dahil naroroon ka, buo. Kapag hindi mo pinapakain ang kaguluhan na isa pang kaguluhan, ramdam niya ang katatagan mo. At doon nagbabago ang atraksyon. Mula sa panandaliang interest tungo sa malalim na respeto. Dahil hindi pinipili ng babae ang lalaking pinakamasaya kasama. Pinipili niya ang lalaking pinakaligtas kasama. At ang seguridad ay hindi galing sa salita. Galing ito sa konsistensya. Isipin mo si Zeno, nang masira ang barko niya, wala siyang natira. Ngunit sinabi niya, I made a prosperous voyage when I suffered shipwreck. Iyan ang pananaw.
Sa pagdedate, ang rejection o distansya ay hindi katapusan, ito ay direksyon. Kapag tumigil kang kumapit, nagsisimula kang lumago. Kapag nanatili kang kalmado sa gitna ng pagkawala, nakikita niya ang bihirang uri ng lalaki. Ang hindi bumibigay kapag hindi siya ang lumalapit ng tama. At doon nagsisimula ang tunay na atraksyon. Hindi dahil mas nagsikap ka, kundi dahil mas kaunti kang nag-react. Namumuno ka sa kalmado, hindi sa kompetisyon. At kapag naramdaman niya ang ganitong uri ng kumpiyansa, hindi ka lang basta lalaki. Ikaw ang lalaki. Ang totoo, mas ipinapakita ng reaksyon mo ang lakas mo. Kaysa sa kahit anong salita. Ang stoic na lalaki ay hindi sinusukat sa kung paano siya kumikilos kapag maayos ang lahat, kundi kung paano siya nananatiling matatag kapag magulo ang mundo. 5. Gawin mong pangunahing layunin ang kapayapaan. Sa pagdedate, ang ganitong lakas ay agad na nagtatangi sa'yo. Karamihan sa mga lalaki ay nahuhulog sa mga emosyonal na laro, nakikipagtalo, nagpapaliwanag ng sobra o nag-react mula sa ego at sa proseso, nawawala ang presensya nila. Pero kapag nananatili kang grounded, kapag pinili mong maging kalmado kaysa makisama sa kaguluhan, may nagbabago. Nararamdaman niya ito. Nagiging matatag kang enerhiya na matagal na niyang hinahanap, kahit hindi niya ito namamalayan. Hindi ka na lang basta isa pang lalaking gustong mapansin. Ikaw na ang lalaking nagbibigay ng kapayapaan sa mundo niyang maingay. Ang stoic na lalaki ay hindi tinitingnan ang katahimikan bilang kahinaan. Nakikita niya ito bilang lakas na may control. Alam niyang ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa sigaw. At ang pagpipigil ay mas makapangyarihan kaysa sa mabilis na reaksyon. Sabi ni Seneca, "He who is brave is free." At ang tapang na iyon ay hindi nakikita sa pakikipagtalo, kundi sa tapang na umiwas sa anumang sumisira sa iyong panloob na kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ay hindi pagiging pasibo. Ito ay ang pinakamataas na anyo ng disiplina. Kapag ginawa mong pamantayan ang kapayapaan, walang emosyonal na pagsubok o pansamantalang mood ang makakakontrol sa'yo. At doon ka nagsisimulang makita ng mga babae sa ibang paraan. Hindi bilang lalaking umiwas sa gulo, kundi bilang lalaking nakapanaig sa sarili. Isipin mo ito. Binato kanya ng sarkastikong komento para subukin ang emosyonal mong balance. Karamihan sa mga lalaki, magtatanggol, magpapaliwanag o sasagot ng pareho ang tono. Pero ikaw, ngumiti lang. Kalmado. Binago ang direksyon na usapan. Ang hindi matitinag mong enerhiya ay nagsasabi ng higit pa kaysa sa kahit anong paliwanag. Ipinapakita nito ang emosyonal na maturity. Ang uri ng lakas na nagsasabing, "Nandito ako hindi para ipaglaban ang validation, kundi para protektahan ang kapayapaan ko." Iyan ang pagkakaiba ng lalaking napapalitan at lalaking hindi malilimutan. Sabi ni Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends on the quality of your thoughts." Kaya imbes na pakainin mo ang gulo, binabantayan mo ang kapayapaan mo na parang kuta. Hindi mo kailangang manalo sa argumento, dahil panalo ka na sa sarili mong kontrol. At ang katotohanan, mas narespeto ng babae yan kaysa sa kahit ano. Dahil sa kaibuturan niya, ang hinahanap niya ay emosyonal na seguridad. Gusto niya makasama ang lalaking. Ang presensya ay nakakapanatag, lalo na kapag magulo ang nararamdaman niya. Kapag naging prioridad mo ang kapayapaan, nagiging santuwaryo ang presensya mo. Hindi mo hinahabol ang excitement. Lumilikha ka ng katatagan. Hindi mo kailangang maging tama. Pinipili mong manatiling nakasentro. At iyan ang pagkakaibang nabubukas ng respeto at paghanga. Hindi dahil mas maingay ka, mas mayaman o mas charming, kundi dahil ang kapayapaan mo ay nagbibigay ng bihirang bagay, seguridad. Kapag kaya mong manatiling kalmado, kahit sa gitna ng bagyo, alam niyang nakatagpo siya ng totoo. Isang lalaking hindi kailangang mawala sa sarili para lamang mapanalunan siya. 6. Lumikha ng misteryo sa pamamagitan ng disiplina sa sarili. Ang misteryo ay hindi tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa pagkadalubhasa. Nagiging misteryoso ka kapag hindi ka sobra sa pagbabahagi, pagpapakita, o pagpapaliwanag. Si Zeno of Citium, ang tagapagtatag ng Stoicism, ay nabuhay ng simple at bihirang magsalita. Naniniwala siyang ang karunungan ay lumalalim sa katahimikan. Alam niya na kapag ginamit ng basta-basta ang mga salita, nawawala ang lakas nito. At pareho rin ito sa paraan ng pagdadala mo sa sarili mong gayon. Sa tuwing pinipigilan mong ipaliwanag ang bawat galaw mo, o ipagtanggol ang katahimikan mo, lumilikha ka ng espasyo. At ang espasyong iyon ang nagiging magnetikong puwersa. Hindi ito tungkol sa pagtatago kung sino ka, kundi sa pagpapakita na hindi mo kailangang laging makita para maging makabuluhan. Sa pagdedate, karamihan sa mga lalaki ay gustong mapansin sa pamamagitan ng salita at reassurance.
Nagte-text buong araw, nagkukwento ng sobrang personal. O ibinubunyag lahat ng plano nila. Pero ang ingay na yan, pinapatay nito ang intrigi. Dahil hindi pwedeng hangarin ng babae ang isang lalaking lubos na naiintindihan agad. Kapag nawawala ang misteryo, nawawala rin ang pananabik. Ikaw, sa kabilang banda, ay gumagalaw ng may intensyon. Sumasagot ka kapag may halaga. Nagbabahagi ka kapag may lalim. At ang disiplina mong iyon, ang kakayahang magpigil, yan ang kakaiba. Isipin mo, may kadate kang bago, tinanong ka tungkol sa mga nakaraang relasyon mo o kung ano ang hinahanap mo. Sa halip na mahaba at emosyonal na paliwanag, kalma mong sinasabi, mas pinapahalagahan ko ang kapayapaan at katapatan kaysa pansin. Pagkatapos, binabago mo ang daloy na usapan. Hindi ka umiwas, ikaw ang nagdirekta. At iwan mo siyang nagtataka. Ano kaya ang pinagdaanan niya para maging ganito kasentro? Iyon ang tunay na misteryo, hindi kalituhan, kundi lalim na nakakaakit. Alam ito ng mga Stoic noon pa man. Ang tunay na kapangyarihan ay tahimik. Si Marcus Aurelius ay namuno sa imperyo ng walang pagyayabang. Hindi niya kailangang patunayan. Ang gawa niya na mismo ang patunay. Ganyan din ang enerhiya mo kapag nabubuhay ka ng may layunin at pagpipigil. Hindi mo kailangang i-post ang bawat achievement. Dahil ang layunin mo ay hindi external validation, kundi internal alignment. Kapag naramdaman ng babae na hindi nabebenta ang kapayapaan mo, nagiging ligtas siya, pero nananatiling curious. Alam niyang may lalim ka pa na hindi niya nakikita. At iyan ang nagpapanatili ng interest niya. Ang misteryong may disiplina ay hindi taktika, ito ay refleksyon na iyong mga prinsipyo. Tahimik ka hindi para guluhin siya, kundi dahil may direksyon ang oras at enerhiya mo. At kapag ganito ka mamuhay, may bigat ang presensya mo. Hindi lang niya gustong malaman kung ano ang ginagawa mo. Gusto niyang malaman kung sino ka sa likod ng katahimikan. Iyan ang dahilan kung bakit ang stoic na lalaki ay hindi lang basta opsyon. Siya ang opsyon. Ang misteryo niya ay hindi maskara, kundi refleksyon ng kanyang pagkadalubhasa sa sarili. Ko ang mas bata, ang prinsipyo na isang tunay na lalaki. Si Cato the Younger, isa sa mga pinakaprinsipyadong lalaki ng Roma, ay humarap sa matinding pressure mula sa kapangyarihan ni Julius Caesar, pero hindi siya sumuko. Hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil ayaw niyang isuko ang kanyang mga paniniwala. Iyan ang tunay na lakas. Hindi galit, kundi paninindigan. At iyan din ang enerhiya na isang lalaking may mataas na halaga sa mundo ng modernong pakikipagrelasyon. Kapag sinabi mong, hindi ko tinotolerate ang kawalang-galang, o hindi ko hinahabol ang kalituhan, nang hindi sumisigaw o nagpapaliwanag ng sobra, mas malakas pa ang sinasabi ng presensya mo kaysa sa mga salita mo. Alam na isang stoic na lalaki na ang kapayapaan ay hindi pinapakiusapan, ito'y pinoprotektahan. Hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento. Ang ginagawa mo ay itinatakda mo ang tono ng relasyon na gusto mong buuin. Mapapansin niya ito, kung paanong kalmado ka habang siya'y emosyonal, kung paanong humihinto ka bago mag-react, kung paanong ang salitang hindi mo ay may bigat na higit pa sa please na ibang lalaki. Doon kanya sisimulang makita bilang pinakamainam na pagpipilian. Hindi dahil ibinibigay mo lahat ng gusto niya, kundi dahil taglay mo ang mga bagay na tunay niyang kailangan, direksyon, composure, at integridad. Ang mga hangganan na may kapayapaan, hindi galit, ang nagpapaunawa sa kanya na hindi ka kontrolado ng emosyon, ginagabayan ka ng prinsipyo. At sa mundong puno ng mga lalaking yumuyuko para sa pagpapatunay, ang lalaking nananatiling matatag sa kapayapaan ay nagiging hindi malilimutan. Magmini-mini ka rito. Sa bawat pagkakataong nanahimik ka para iwasan ang tensyon, ipinagpalit mo ang kapayapaan para sa pag-apruba. At sa paglipas ng panahon, iyan ang unti-unting kumakain sa respeto. Ang stoic na lalaki ay hindi nagtataas ng peder, nagtatayo siya ng pamantayan. Ang mga hangganan ay hindi tungkol sa kontrol, ito'y tungkol sa kalinawan. Pinaalala nila sa iyo, at sa kanya, kung anong uri na enerhiya ang karapat-dapat manatili sa buhay mo. Isipin mo, saan ka masyadong nagbigay o saan ka nabigong sabihin ang totoo mo. 8. Hayaan mong ang gawa mo ang magsalita, hindi ang atensyon. Kayang magbuhos ng papuri o mensahe ng kahit sino, pero ilan lang ang kayang panindigan ang salita nila sa pamamagitan ng konsistensya. Ang stoic na lalaki ay hindi nagyayabang, nagtatayo siya. Si Marcus Aurelius, kahit emperador, ay hindi kailanman nagmalaki. Ang focus niya ay maging kapaki-pakinabang, disiplinado, at makatarungan. Iyan ang pagkakaiba mo sa karamihan. Sa mundo ng pakikipagdate, mura ang atensyon. Kahit sino, kayang ibigay ito. Pero ang konsistensya, iyan ang bihira. At ramdam iyon ng babae. Marami na siyang narinig na pangako dati. Pero kapag araw-araw tumutugma ang gawa mo sa mga salita mo, hindi na siya nagtataka kung seryoso ka.
nararamdaman niya ito. Karamihan sa mga lalaki, sinusubukang makuha siya sa magagarbong kilos o walang tigil na mensahe. Iniisip nila, mas maraming effort katumbas equals mas malalim na koneksyon. Pero alam ng stoic na lalaki na ang konsistensya ang bumubuo ng tiwala, hindi charm. Hindi mo hinahabol ang pagpapatunay niya, tapat ka sa sarili mong mga halaga. Ipinapakita mo ang kontrol sa emosyon habang ang iba ay nagre-react. Ipinapakita mo ang direksyon habang ang iba ay naliligaw. Ginagawa mo ang sinabi mong gagawin, hindi dahil nanonood siya, kundi dahil iyan ang pagkatao mo. Ang ganitong katatagan ay lumilikha ng respeto, bago pa man pumasok ang atraksyon. Habang ang iba ay nagpapa-impress sa salita, ikaw ay nagpapa-impress sa presensya. Hindi mo kailangang sabihin na kakaiba ka. Pinatutunayan mo ito sa katahimikan mo sa gitna ng gulo. Ikaw ang lalaking hindi kailangang ipahayag ang halaga niya. Dahil ang enerhiya mo na mismo ang nagsasabi. At kapag nakita niya ang ganong uri ng pagiging maasahan, tahimik, matiisin, matatag, mararamdaman niya ang isang bagay na bihira sa modernong pakikipagdate, kaligtasan. Hindi ginhawa, kundi tiwala. Naniniwala ang mga stoic na ang mga gawa mo ay refleksyon ng kaluluwa mo, na ang tunay na kabutihan ay hindi nangangailangan ng palakpak. Kaya kapag gumagalaw ka sa buhay na may integridad, tinutupad ang salita mo, at nananatiling kalmado habang ang iba'y gumuho, natural kang namumukod-tangi. Hindi mo pinipilit ang atraksyon, nakukuha mo ang paghanga. Nagiging hindi malilimutan ka, hindi sa ingay, kundi sa konsistensya. Dahil hindi mo sinusubukang maging pinakamagandang opsyon. Nagiging ikaw iyon sa pamumuhay ng nakaayon sa iyong mga prinsipyo. Iyan ang diwa ng stoic na lalaki. Matatag, maasahan, at hindi natitinag. Ipinaalala mo sa kanya na ang tunay na atraksyon ay hindi nagmumula sa habol, kundi sa tahimik na presensya na isang lalaking may paninindigan. At diyan, kaibigan, nanalo ang stoic na lalaki. Tahimik, matatag, at hindi kailanman kailangang manghabol. Siyam, bitawan ang resulta, ituon sa pagkakahanay. Ang desperasyon ang pumapatay sa atraksyon. Habang lalo mong pinipilit ang isang resulta, gusto mong magustuhan kanya, sumagot siya, o mag-commit, lalo mong ipinapakita ang pangangailangan. At wala nang mas nakaka-turn off sa isang babae kaysa sa lalaking ginagabayan ng takot, hindi ng layunin. Ang totoo, hindi mo kontrolado ang emosyon, oras, o desisyon niya. Ang kaya mo lang kontrolin ay ang enerhiya mo, direksyon mo, at kung paano ka humaharap sa mundo. Sabi ni Epictetus, ang kapayapaan ay nagmumula sa pagtutok lamang sa mga bagay na nasa loob ng iyong kontrol, at sa pagbitaw sa lahat ng iba pa. Iyan ang detachment. Hindi malamig, kundi malinaw. Ang tahimik na kumpiyansa na kung para sa iyo, makakarating iyon sa iyo, kahit hindi mo ito habulin ng buong pagod. Kapag nakahiwalay ka sa resulta, iba na ang tingin mo sa dating. Hindi mo na tinatanong, ano ko siya makukuha? Ang tanong mo nang gayon, magkakatugma ba kami? Hindi mo na hinahayaang ang interest niya ang magdikta ng halaga mo. Ginagawa mo itong refleksyon ng compatibility, hindi validation. Ang stoic na lalaki ay hindi naghahabol ng chemistry, hinahanap niya ang harmony. Magkatugmang halaga, kapwa may kapayapaan, at emosyonal na katatagan. Tulad ni Marcus Aurelius, na araw-araw ay nagpapaalala sa sarili na huwag madala ng papuri o tagumpay. Hindi niya kailangan ng pagpapatunay, ang kailangan niya ay balance. Ganito mo rin ito may sasabuhay sa modernong pakikipagrelasyon. Huwag kang mag-audition para sa approval. Sa halip, kagmasdan ang pagkakahanay. Isipin mo ang dalawang lalaki. Isa, palaging chin-check ang cellphone, iniisip kung bakit hindi siya nare-replyan, at nag-alala kung nawawala na ang interest ng babae. Ang isa, nakatuon sa misyon niya, sa kalusugan at sa kapayapaan niya. Gusto rin niya ang babae, pero hindi doon nakasandal ang halaga niya. Sino sa tingin mo ang mas kakit-akit? Palaging ang pangalawa. Dahil ang detachment niya ay hindi kawalang pakialam, kapangyarihan ito. Sinasabi ng focus niya, pinipili kong ibahagi ang oras ko, hindi manghingi nito. At agad na nararamdaman iyon ng mga babae. Kapag nakaayon ka sa sarili mong mga halaga, hindi mo na kailangang may ibang tao para makumpleto ka. Nagiging matatag ka sa layunin mo, malinaw sa direksyon, at kalmado sa emosyon. Tinawag ito ng mga stoic na euthymia, isang estado ng panloob na katahimikan kung saan ginagabayan ka ng sarili mong kompas, hindi na ingay na mundo. Iyan ang tunay na magnetismo. Hindi ka na naapektuhan ng mood niya, ng atensyon niya o ng katahimikan niya. Nananatili kang sentro, kalmado at buo. Ikaw ang lupeng matatag. Kapag matatag ka, doon ka nagsisimulang makita ng mga babae, hindi lang bilang isang opsyon, kundi bilang lalaking mapagkakatiwalaan nila ng kanilang kapayapaan. Ang detachment ay hindi nangangahulugang tumigil kang magmahal, ibig sabihin lang nito, tumigil kang mangontrol. Ito ang sining na pagmamahal nang hindi mo nawawala ang sarili mo.
At kapag nakamit mo iyon, nagiging kaibang uri ka ng lalaki. Isang lalaking marunong magmahal nang hindi isinusuko ang kanyang balance. Iyan ang uri ng lalaking hindi lang ninanasa ng babae, iginagalang, hinahanggaan, at pinipili. #10, maging kalmado sa gitna ng bagyo na emosyon. Kahit ang pinakamatatag o pinakamapirmi na babae ay may mga sandaling nilalamon na emosyon. Kapag bumabalik ang pagdududa, kapag mas malakas ang bulong ng takot kaysa sa katwiran. Kapag sinusubok niya ang koneksyon ninyong dalawa, minsan nang hindi niya namamalayan. Karamihan sa mga lalaki, sinasalubong ang ganong enerhiya ng diretso. Nagre-react. Dumedepensa. Nakikipagtalo. O sinusubukang labanan ang emosyon niya gamit ang lohika o inis. Pero diyan na iba ang stoic na lalaki. Hindi sa pamamagitan ng pagpapatino sa babae, kundi sa pagpapatahimik sa sarili. Sabi ni Musonius Rufus, ang tunay na lakas ay hindi sa pagkontrol sa iba, kundi sa pamumuno sa sarili. At iyan ang kalma sa pinakapayak nitong anyo, tahimik na disiplina na anyo'y kapayapaan. Isipin mo ito. Nainis siya sa isang maliit na bagay, hanggang sa lumaki ito. Siguro sinabi niyang hindi ka na nagmamalasakit. Bigla siyang lumayo para makita kung hahabulin mo. Ang karaniwang lalaki, natataranta. Binabawi lahat, humihingi ng tawad kahit sa mga bagay na hindi niya kasalanan o tumataas ang boses para ipagtanggol ang sarili. Pero ang stoic na lalaki, hindi. Nakikinig siya. Pinagmamasten. Humihinga. Sumasagot mula sa kalinawan, hindi sa impulso, dahil alam niyang ang emosyon ng babae ay hindi kaaway. Ang totoong kaaway ay kaguluhan. At tumatanggi siyang pamunuan ng kaguluhan. Kapag nananatili kang kalmado habang siya'y emosyonal, may mararamdaman siyang hindi niya agad may paliwanag, kaligtasan. Nagiging salamin mo ang kapayapaan, ipinapakita sa kanya na posible ang katahimikan kahit mataas ang emosyon. Maaring labanan niya ito sa una, dahil sanay siya sa lalaking sumasabay sa init ng damdamin. Pero paglipas ng panahon, may realize niyang ang katatagan mo ang totoong kaibahan mo sa iba. Habang ang iba'y hinahabol ang mood niya, ikaw ang pinanghahawakan niya. Habang ang iba'y naghahanap ng validation, ikaw, nagbibigay ng direksyon. Ang pagiging kalmado ay hindi pagiging malamig. Ito ay presensya na walang pressure. Lakas na walang sigaw. Tinawag ito ng mga stoic na apatheia, hindi kawalan na emosyon, kundi ang pagkadalubhasa sa kanila. Kapag umiyak siya, hindi mo siya inaayos, binibigyan mo siya ng espasyo. Kapag lumayo siya, hindi mo hinahabol, nananatili kang matatag. Kapag galit siya, hindi mo ginagaya, sinasagot mo ng may pesensya. At doon kanya nakikitang kakaiba. Lalaking hindi nawawala ang sarili sa pagsisikap na panatilihin siya. Dahil kapag naramdaman niya ang kalma mo, naramdaman niya ang pamumuno mo. Alam niyang kahit anong hamon ang dumating, hindi ka magigiba o magbabago ng anyo. Kapag nagiging mahirap ang sitwasyon, nagiging kapayapaan kanya, hindi proyekto. At doon niya napagtatanto. Hindi ka lang opsyon, ikaw ang pamantayan. Magmini ka. Ilang beses mo nang sinubukang ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng reaksyon sa halip na responso. Doon nangyayari ang pagbabago. Kapag naiintindihan mong ang kalma mo ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Ang lakas ng stoic na lalaki ay hindi nasusukat sa dami ng argumentong napanalo, kundi sa kapayapaang napangalagaan. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Sa huli mong emosyonal na sandali, ginabayan ka ba ng ego o ng presensya? Isipin mo ito. Ang kalma mo ang kapangyarihan mo. Dahil sa bawat pagkakataong pipiliin mong manatiling tahimik at malinaw, hindi ka lang nagiging mahirap guluhin. Nagiging lalaki kang mapagkakatiwalaan. #11, mabuhay bilang gantimpala, hindi habol. Kapag buo ang buhay mo sa sarili nito, disiplinado ang isip, malinaw ang layunin, at hindi natitinag ang kapayapaan, natural mong nilalampasan ang pangangailangang manghabol. Hindi ka na kumikilos para mapili. Kumikilos ka bilang lalaking alam na niyang may halaga siya. Kapag isinasabuhay mo ang mga bagay na iba'y hanggang salita lang, hindi mo kailangang makipagkompetensya para sa atensyon. Ikaw na mismo ang sentro nito. Isipin mo ang dalawang lalaki. Isa, ginagabi sa kakascroll sa profile ng babae, sinusuri bawat galaw, gumagawa ng perpektong mensahe para lang mapansin. Ang isa, abala, hindi nagpapanggap, kundi tunay na nakatuon sa misyon niya. Pinapaganda ang katawan, pinalalago ang negosyo, at namumuhay ng may istruktura at layunin. Pag tiningnan siya ng babae, hindi lang siya nakikita bilang lalaki. Nakikita niya ang galaw, ang direksyon, ang kapanatagan. Iyan ang kaibahan ng pursuer sa prize. Sabi ng mga stoic, ang pagnanasa na walang disiplina ay humahantong sa pagkaalipin.
At sabi ni Epictetus, ang tunay na kalayaan ay nanggagaling sa hindi mo kailanganin ang mga bagay na wala sa iyong kontrol, kabilang na ang pagpapatunay ng iba. Namumuhay ka ayon sa halaga mo, hindi sa emosyon mo. Kaya kapag may nakilala kang babae, hindi mo siya ginagamit para punan ang kakulangan. Ibinabahagi mo ang buhay na buo na. Nakikinig ka ng malalim, pero hindi ka nawawala sa sarili niya. Nagmamalasakit ka ng totoo, pero hindi desperado. Nararamdaman niya iyon, ang bihirang kalmadong aura ng lalaking buo. May direksyon at kontento kahit wala siya. At ito ang katotohanan. Ang atraksyon ay hindi itinatayo sa effort. Itinatayo ito sa enerhiya. Kapag ang presensya mo ay refleksyon ng layunin, hindi mo kailangang habulin ang interest niya. Kusang lumalapit ito. Nagiging ikaw ang pamantayan kung saan niya ikinukumpara ang iba. Dahil habang ang iba'y nagpapakita ng atensyon, ikaw, nagbibigay ng direksyon. Kaya mamuhay bilang gantimpala. Hindi dahil iniisip mong mas magaling ka, kundi dahil itinayo mo ang sarili mong halaga. Ang kapayapaan mo, ang pokus mo, at ang disiplina mo. Hindi mga palamuti. Iyan ang armor mo. At kapag ang isang lalaki ay nabubuhay ng may ganitong balance, ang mga babae ay hindi lang nakakakita sa kanya bilang opsyon. Nakikita nila siya bilang sagot. Konklusyon. Sa huli, ang pagiging best option ay hindi tungkol sa paghahabol o pagpapatunay. Ito ay tungkol sa pagiging lalaking hindi kailangang makipagkompetensya. Kapag matatag ang kapayapaan mo, malinaw ang direksyon mo, at kontrolado mo ang emosyon mo, naglalabas ka ng isang enerhiya na bihira, katiyakan. Iyan ang tunay na naalala ng babae. Hindi ang mga salita mo, hindi ang estado mo, kundi ang tahimik na lakas ng lalaking alam kung sino siya at saan siya patungo. Ang stoic na lalaki ay hindi nananalo sa pagsisikap. Nananalo siya sa esensya. Alam niyang ang atraksyong nakatayo sa layunin, kapayapaan, at disiplina ay mas tumatagal kaysa sa apoy na sinindihan na ingay at pangangailangan. Kaya ipagpatuloy mong buuin ang panloob mong mundo. Patuloy mong sanayin ang sarili mo. Dahil kapag lumampas ka sa kaguluhan, hindi ka lang nagiging pinakamagandang opsyon. Nagiging ikaw ang tanging may saysay. Tandaan, hindi mo kailangang habulin ang halaga. Ikaw mismo ang halaga.